At kay Cole Anacleto Isidro, ang bunso iniiwan ko ang lumang bahay kubo sa gilid ng sapa, kasama ang kapirasong lupang kinatitirikan nito, na sa pagkakaalam ko'y walang nakarehistrong titulo. Bawat salita ni Attorney Gatchalian ay parang maliliit na patalim na dahan-dahang tumutusok sa dibdib ni Cole. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng upuang kawayan, ang mga kuko'y halos bumaon na sa gaspang nito. Hindi siya makahinga. Lahat ng pag-aalaga niya kay Itaisko mula nang magkasakit ito, lahat ng puyat sa tabi ng banig nito, lahat ng gamot na matyaga niyang ipinainom, lahat ng dalangin ito lang ba talaga ang supli? Isang lumang kubo at lupa na walang kasiguraduhan kung kanila nga ba talaga? Napatingin siya sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Si Agustin, ang panganay, ay may pilyong ngisi sa labi, bahagyang tumatango-tango na parang sinasabing, kita mo na. Si Brian naman, ang pangalawa, ay prenteng nakasandal sa dingding na sawali, nagkibit balikat lang na tila ba wala siyang pakialam, o baka naman, ini-enjoy niya ang bawat sandali ng pagbasa ng testamento. Nagpatuloy si Attorney Gatchalian, ang boses ay formal at walang emosyon, tila ba hindi niya napapansin ang tensyong bumabalot sa maliit na sala ng kanilang bahay bakasyonan dito sa Isla de San Lorenzo. Para kay Agustin Roque Isidro, ang panganay, iniiwan ko ang kabuuan ng commercial lot sa bayan, kasama na ang lahat ng gusaling nakatayo rito. Kasama rin dito ang kalahati ng perang naiwan ko sa bangko. Umubo ng bahagya si Agustin, pilit tinatago ang ngiting tagumpay. Salamat, Itay, bulong nito, pero sapat na para marinig ni Cole. Maihalong pang-uyam. At para kay Brian Miguel Isidro, patuloy ng abogado, iniiwan ko ang ancestral house natin dito sa San Lorenzo, kasama ang lahat ng kagamitan sa loob nito. Sa iyo rin mapupunta ang natitirang kalahati ng pera sa bangko, at ang lumang owner-type jeep ni Don Scotty. Tumango si Brian. Expected, mahina niyang sabi, sabay kindat kay Agustin. Parang may kung anong mainit na kumukulo sa sikmura ni Cole. Ramdam niya ang mga tingin ng iilang kamag-anak na naroon, sina Tia Mercy, Pinsang Loida, at si Mang Carlo na matagal ng katiwala ni Itay. May awa sa mga mata ng iba, may halong panghusga naman sa iba pa. Ang pinakamasakit ay ang malamig na pakiramdam na para siyang isang dayuhan sa sarili niyang pamilya. Siya, na hindi umalis sa tabi ni Itaisko siya, na isinuko ang pangarap na mag-abroad para lang maalagaan ito. Cole, anak, naalala niyang sabi minsan ni Itaisko, noong medyo malakas pa ito, habang nakaupo sila sa veranda at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Huwag mong pababayaan ang lupa natin, ha? Kahit yang maliit na iyan sa tabi ng sapa. May halaga yan, higit pa sa inaakala mo. Napapikit si Cole. Kung may halaga nga, bakit ganito? Bakit parang ipinamukha sa kanya na siya ang pinakawalang kwenta sa magkakapatid? May mga katanungan pa ba? Tanong ni Attorney Gatchalian, isinasara na ang folder na hawak. Umiling si Agustin. Wala na po, Attorney. Malinaw na malinaw. Salamat po. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa abogado. Si Brian naman ay lumapit kay Cole, tinapik ito sa balikat ng may pang-aasar. Oh Cole, ano? Baka gusto mong ipagbili na lang sa akin yang ano nga ulit yun? Bahay kubo sa tabi ng sapa. Bibilhin ko ng 50 pesos, para may pamasahe ka man lang pauwi ng Maynila. Humalakhak ito. Sumingit si Agustin, mas lalong lumapad ang ngiti. Huwag kang ang ganyan, Brian. Baka naman may balak si Cole na gawing palaisdaan yung sapa. Tutal, sanay naman siyang mag-alaga, di ba? Nag-alaga nga ng matanda, Heidi. Muli silang nagtawanan. Hindi na napigilan ni Cole ang sarili. Ang kaninang init sa kanyang sikmura ay umakyat na sa kanyang dibdib, papunta sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga labi. Gusto niyang sumigaw, magwala, isumbat lahat ng sama ng loob niya. Pero pinili niyang tumahimik. Pinilit niyang lunukin ang lahat ng masasakit na salita. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang mga kapatid niya na makita siyang nasasaktan. Pero bago pa man siya makatayo o makapagsalita, may pahabol na suntok si Agustin. Sa totoo lang, Cole, sabi nito, ang boses ay seryoso na pero puno pa rin ang pangmamaliit, inaasahan ko na to, alam mo kung bakit. Kasi yan lang naman talaga ang bagay sa'yo. Isang pirasong lupa na kasing halaga mo. Ikaw ang basura ng pamilyang to, Cole. Noon pa man. Tumayo si Cole. Dahan-dahan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Agustin tapos kay Brian.
Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, pero ang kanyang mga mata ay nangungusap ng matinding galit, ng hindi matatawarang sakit, at ng isang pangakong hindi pa niya mismo naunawaan. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng bahay, palayo sa mga tawanan at pangungutya, palayo sa testamento ng kanyang ama. Narinig pa niya ang huling hirit ni Brian, "Hoy, Cole. Saan ka pupunta? Baka maligaw ka sa sarili mong mana." Hindi siya lumingon. Habang papalayo siya, ang tanging nasa isip niya ay ang mga salita ni Agustin, basura ng pamilya. At sa ilalim ng init ng araw ng San Lorenzo, sa gitna ng katahimikan ng kanyang pag-iisa, may sumibol na determinasyon sa puso ni Cole. Isang determinasyong patutunayan niyang hindi siya basura. Hinding-hindi. Pero paano? Paano niya sisimulan kung ang tanging hawak niya ay isang pirasong lupa na walang halaga sa mata ng lahat, pati na yata ng sarili niyang ama? Ilang araw na ang lumipas mula noong mabasa ang testamento. Ilang araw na ring parang binagsakan ng langit at lupa si Cole. Ang mga salitang basura ng pamilya ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isip niya, lalo na tuwing gabi, kapag siya na lang mag-isa sa lumang kubo na ipinamana sa kanya. Ni hindi niya magawang ayusin ang mga sira nito. Para saan pa? Isang kubo sa tabi ng sapa na walang titulo. Anong silbi? Ang kisame ay may mga butas na tinatagusan ng ulan noong isang gabi. Ang sahig na kawayan ay may mga bahaging umaalanganin na kapag tinatapakan. Madalas, naupo lang siya sa nag-iisang upuang nara na naiwan sa maliit na beranda, nakatanaw sa sapa na mabagal ang agos, parang buhay niya. Paminsan-minsan, may dumadaang mga taga-baryo, sisilip sa kanya, ang iba'y may awa sa mga mata, ang iba na may tila ng usisa, nagbubulungan. Wala siyang ganang makipag-usap. Para siyang halamang nalalanta sa tag-init. Ang tanging bumibisita sa kanya ay ang mga lamok pagsapit ng dilim at ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng basang lupa. Isang hapon, halos magtatakip silim na, habang nililipad ng hangin ang mga tuyong dahon ng mangga sa paligid ng kubo, napagpasyahan ni Cole na pumasok na sa loob. Maalikabok. Amoy luma, amoy anay na yata. May mga sapot ng gagamba sa bawat sulok na parang dekorasyon ng kalungkutan. Ang tanging naroon ay isang lumang papag na kawayan na umaalog-alog, isang maliit na mesa na kinakain na ng bukbok, at isang bowl na yari sa yantok na nakasuksok sa ilalim ng papag, natatabunan ng mga lumang sako. Dahil wala namang ibang magawa, at sa kagustuhang may mapagbalingan man lang ng inip at ng kumakalam na sikmura, hinila niya ang bowl. Mabigat ito at kinailangan pa niyang itulak ng malakas para lang umusog. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang mga lumang gamit ni Itaisko, ilang set ng damit na pambukid na kupas na ang kulay, isang pares ng sapatos na gastado na ang swelas at may butas pa sa hinlalaki. Mga lumang libro na halos madurog na ang mga pahina, kapag hinawakan, mga nobela yata ni Rizal at ilang aklat sa agrikultura. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na kahong-kahoy, yari sa matigas at maitim na nara, mukhang antigo at nakakandado ng maliit na tansong kandado. Kinapa niya ang bulsa ng lumang pantalon ni Itay na nakasampay pa sa isang pako sa dingding, nandoon ang isang bungkos ng maliliit, kinakalawang na susi. Isa-isang sinubukan, may kaunting kaba, hanggang sa may isang tumugma. Click! Bumukas ang kahon. Wala itong lamang alahas o salapi, gaya ng inaasahan ng isang bahagi ng kanyang isip na uhaw sa pag-asa. Ang naroon ay isang sobrang naninilaw na sa katagalan, selyado ng pulang wax na may inisyal na F. Sa tabi nito, isang piraso ng balat ng hayop o makapal na papel na nakarolyo at tinalian ng abaka. Nanginginig ang kamay ni Cole nang kunin niya ang sobre. Maingat niyang binuksan. Sa loob, isang sulat, isinulat sa pamilyar na kaligrapya ni Donsko. Cole, anak kong bunso, simula ng sulat. Parang narinig ni Cole ang mismong boses ng kanyang ama, mahinahon, puno ng pagmamahal. Kung nababasa mo ito, malamang ay wala na ako. Huwag kang magtatampo sa akin, anak, kung ang naiwan ko sa iyo ay tila ba maliit kumpara sa mga kapatid mo. May dahilan ang lahat. Ang lupang yan sa tabi ng sapa, ang kubong kinatatayuan mo ngayon, ay higit pa sa nakikita ng mata. Maniwala ka sa akin. May tinatago yang yaman na hindi kayang tumbasan ng pera. Hindi ginto o kung anuman, kundi isang bagay na magbibigay sa iyo ng kabuluhan, ng dangal. Ikaw lang ang nakikita kong may puso at tiyaga para diskobrehin ito.
Nakatago sa bowl na ito ang isang mapa. Lumang-luma na, pamana pa ng lolo ko. Sundan mo. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Marami kang pagdadaanan, pero tandaan mo, ang pananampalataya mo sa sarili mo at sa may kapal ang gagabay sa'yo. At higit sa lahat, ang pagmamahal. Mahal na mahal kita, anak. Huwag mo yang kakalimutan. Natigilan si Cole. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay kusa ng pumatak, bumabasa sa sulat. Hindi ito luha ng galit o sakit, kundi luha ng ano nga ba? Pag-asa. Parang biglang may sumilip na sinag ng araw sa madilim niyang mundo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Kinuha niya ang nakarolyong papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang mapanga, mukhang iginuhit ng kamay, may mga kakaibang simbolo at sulat na hindi niya maintindihan. Pero malinaw na nakaguhit doon ang maliit na kapirasong lupa nila at ang sapa. May isang partikular na lugar na minarkahan ng X, J. Cole. Nandyan ka ba? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Mira. Kapitbahay nila, anak ni Aling Nena na may-ari ng maliit na tindahan sa kanto. Kaedad niya ito at kababata rin, bagamat hindi sila naging masyadong malapit noon. Madalas itong nagdadala ng pagkain para sa kanya, simula nang malaman nitong mag-isa na lang siya sa kubo. Dali-dali niyang itinago ang sulat at mapa sa ilalim ng unan sa papag. Pasok, Mira, sabi niya, pinupunasan ang mga mata. Pumasok si Mira, may dalang isang maliit na mangkok na natatakpan ng plato. Nagdala ako ng konting sinigang na baboy. Mainit pa. Mukhang hindi ka pa kumakain, ah. Inilapag niya ito sa mesa. Napansin niya ang bowl na nakabukas at ang kahon sa ibabaw ng papag. Ano yan? Naglilinis ka? Nag-aalangan si Cole. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin. Pero may kung anong nagtulak sa kanya. Siguro, ang sinseridad sa mga mata ni Mira. O siguro, kailangan niya lang talaga ng makakausap, ng kakampi. May nakita ako, sabi niya, at kinuha ang sulat at mapa. Inabot niya kay Mira. Tahimik na binasa ni Mira ang sulat. Pagkatapos, tiningnan niya ang mapa, ang mga matay puno ng pagtataka. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Tinitigan niya si Cole. Naniniwala ka ba rito? Tanong ni Mira, ang boses ay mahina pero seryoso. Nagkibit balikat si Cole. Hindi ko alam, Mira. Parang napaka-imposible. Pero si Itay ang nagsulat nito. At kilala ko si Itay. Hindi siya nagsisinungaling. Tumango si Mira. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kilala ko rin si Titos ko, matalino siyang tao. At mapagmahal. Kung sinabi niyang maihalaga yan, malamang totoo. Tiningnan niya ulit ang mapa. Nakakatuwa naman tong mapa. Parang treasure map sa mga pelikula. May kung anong kumislap sa mga mata ni Mira na nakahawa kay Cole. Ang pag-asa na kanina isinaglang ay unti-unting nagiging ningas. Sa tingin mo dapat ko bang subukan? Bakit hindi, sagot ni Mira, ang ngiti mas lumapad. Wala namang mawawala, di ba? At sino ang nakakaalam? Baka nga ito na ang sagot sa lahat. Nandito lang ako, Cole. Kung kailangan mo ng tulong o kahit kausap lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Cole ng gaan ng loob. Hindi na siya nag-iisa. May isang taong naniniwala sa kanya, naniniwala sa habilin ng kanyang ama. Siguro nga, hindi pera ang sukatan ng lahat. Siguro nga, ang pananampalataya sa sarili, sa kapwa, at sa mga bagay na hindi pa nakikita, ang tunay na kayamanan. Hinawakan niya ang sulat at ang mapa. Hindi na ito basta mga papel lang. Ito na ang kanyang bagong simula. Lumipas ang mga araw na ang tanging laman ng isip ni Cole ay ang mapa at ang sulat ng kanyang ama. Gabi-gabi, sa liwanag ng gasera, pinag-aaralan niya ang bawat guhit, bawat simbolo. Sinusubukan niyang ikumpara ang mga nakaguhit sa mapa sa aktwal na itsura ng paligid ng sapa. May mga puno, malalaking bato, at liko ng sapa na tila tumutugma. Ngunit ang mismong KF na marka ay nasa isang bahagi ng lupa na tila masukal at hindi pa nagagalaw ni Numan. Si Mira ang naging kasama niya sa kanyang munting sikreto. Madalas, pagkatapos ng mga gawain nito sa tindahan, dumadaan ito sa kubo ni Cole, dala ang merienda,
minsan ay mainit na pandesal na may palamang keso, minsan naman ay kamotkyu o turon. Naupo sila sa beranda at habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano, pasimple nilang pinag-uusapan ang mapa. Sigurado ka ba, Cole, na wala talagang nakakaalam nito kundi ikaw at si titos ko dati? Tanong minsan ni Mira, habang pinagmamasdan ang mapa na maingat na inilatag ni Cole sa mesang kawayan. Sa tingin ko, wala. Kasi kung alam ni na Kuya Agustin o Kuya Brian to, sa tingin mo ba hahayaan nilang mapunta sa akin to ng ganun-ganun lang? Sagot ni Cole, bakas pa rin ang sama ng loob sa tono. Tumango si Mira. Sabagay. Pero ang hirap kasing isipin na may kayamanan dito na hindi napansin ng mga tao sa tagal ng panahon. Yun nga rin ang iniisip ko, kaya siguro, hindi literal na ginto o pera ang sinasabi ni Itay. Baka ibang klaseng yaman. Isang umaga, habang nag-iigib si Cole ng tubig mula sa poso na medyo malayo sa kubo, natanaw niya si Kapitan Rex Aguilar, ang bagong halal na kapitan ng kanilang barangay. Bata pa si Kapitan Rex, marahil ay nasa 30 ay medya lang, at kilala sa pagiging masipag at malapit sa tao. Kasama nito ang ilang barangay tanod, tila may iniinspeksyon sa lugar. Cole! Magandang umaga, bati ni Kapitan Rex, lumapit ito sa kanya, nakangiti. Kumusta ka na rito sa bago mong tirahan? Medyo alanganin ang huling salita, na parang nag-iingat na makasakit ng damdamin. Ayos lang naman po, Kap, sagot ni Cole, medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na papansinin siya ng kapitan. Nabalitaan ko ang nangyari sa sahabili ni Donsko, sabi ni Kapitan Rex, ang ngiti ay bahagyang nawala. Pasensya ka na, ha? Alam kong hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga kapatid mo. Nagulat si Cole sa sinabi ng kapitan. Alam niyo po, maliit lang ang San Lorenzo, Cole. Mabilis kumalat ang balita, malumanay na sabi ni Kapitan Rex. Si Donsko, malaki ang naitulong niyan sa barangay natin noon. Nakakapanlo mo lang na sa huli, parang hindi nabigyan ng sapat na halaga ang isa sa mga anak niya. May sinseridad sa boses ng kapitan. Hindi alam ni Cole ang sasabihin. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa na may nakakaunawa pala sa kanya, at kapitan pa ng barangay. Kung may kailangan ka, Cole, huwag kang mag-atubiling lumapit sa barangay hall, o kahit sa akin mismo, ha? Sabi pa ni Kapitan Rex, tinapik siya sa balikat. Nandito lang kami. Salamat po, Kap, malaking bagay po iyon. Simula noon, naging madalas ang pagdaan ni Kapitan Rex sa tapat ng kubo ni Cole. Minsan, mag-aalok ito ng tulong sa pag-aayos ng bubong, o magtatanong kung may problema sa tubig o kuryente. Si Cole naman, kahit may pag-aalinlangan pa rin sa simula, ay unti-unting gumaan ang loob sa kapitan. Para bang may nakita siyang bagong kakampi. Ngunit si Mira, napansin niyang tila may kakaiba sa kilos nito kapag nababanggit si Kapitan Rex o kapag nakikita nitong nag-uusap sila ni Cole. Isang hapon, habang naglilinis si Cole ng mga tuyong sanga sa paligid ng kubo, dumating si Mira, dala ang karaniwan nitong merienda. Pero hindi ito kasing sigla ng dati. O, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Cole. Umupo si Mira sa isang malaking bato sa ilalim ng puno ng mangga, medyo malayo kay Cole. Wala naman. Napadaan lang. Weh! Kilala kita, Mira. Kapag ganyan ka, may bumabagabag sa'yo. Lumapit si Cole at umupo sa tabi niya. Ano iyon? Nagbuntong hininga si Mira. Si Kapitan Rex. Napakunot ang noo ni Cole. Anong meron kay Kapitan? Napapansin ko lang, parang masyado siyang nagiging malapit sa'yo, sabi ni Mira, hindi makatingin ng diretso kay Cole. Araw-araw na lang siyang dumadaan dito. Akala mo naman, wala nang ibang problema ang barangay kundi ikaw. May bahid ng inis sa boses nito. Mabait naman si Kapitan, ah. Tinutulungan niya nga ako, depensa ni Cole. Mabait? O may iba siyang motibo? Giit ni Mira. Cole, hindi sa nanghihimasok ako, pero mag-ingat ka. Baka mamaya, ginagamit ka lang niya. O baka may alam siya tungkol dyan sa mapa mo. Natigilan si Cole. Hindi niya naisip yon. Ang tanging nakikita niya ay ang kabaitan ng kapitan. Imposible naman ata yon, Mira. Paano niya malalaman yung tungkol sa mapa? Hindi ko alam, Cole. Basta, ang pakiramdam ko may hindi tama. Masyado siyang interesado sa'yo, sa lupa mo.
Simula lang naman yan nung malaman ng lahat na sa'yo to napunta. Tumingin na si Mira kay Cole, ang mga mata ay maihalong pag-aalala at selos. Selos? Napaisip si Cole. Bakit naman magsiselos si Mira? Bakit ka ba nag-aalala ng ganyan kay Kapitan? Kasi ayokong masaktan ka ulit, Cole. Medyo tumaas ang boses ni Mira. Nakita ko kung paano kanila inapakan, yung mga kapatid mo. Ayoko lang na may isa na namang taong loloko sa'yo. Natahimik si Cole. May punto si Mira. Sa mga panahong ito, mahirap nang magtiwala. Pero si Kapitan Rex, parang hindi niya kayang paniwalaan na may masama itong intensyon. Salamat sa paalala, Mira, sabi na lang ni Cole. Pero sa ngayon, wala naman akong nakikitang masama kay Kapitan. Tumayo si Mira, bakas ang pagkadismaya sa mukha. Bahala ka, Cole. Basta ako, nagsabi na sa'yo. Minsan kasi, ang mga taong akala natin kakampi, sila pa pala ang magiging dahilan ng pagbagsak natin. Hindi na niya inantay ang sagot ni Cole. Naglakad na ito paalis, hindi man lang lumingon. Naiwan si Cole na gulong-gulo ang isip. Nagtatalo ang paniniwala niya sa kabaitan ni Kapitan Rex at ang babala ni Mira. Ang masakit pa, parang may lamat na namagitan sa kanila ni Mira. Ang dating liwanag na dala nito sa buhay niya ay tila bahagyang dumilim. Nagsimula na siyang magduda. Totoo nga kayang may ibang motibo si Kapitan Rex? O baka naman, si Mira lang ang nag-o-overthink dahil ano? Napailing si Cole. Masyado nang komplikado ang lahat. Ang mapa na simbolo ng pag-asa ay nagsisimula na ring magdala ng anino ng pagdududa at hindi pagkakaunawaan. Ang sikreto nila ni Mira ay hindi na lang basta sikreto, ito na rin ang dahilan ng unti-unti nilang paglayo sa isa't isa. At si Cole, na dati ang mga kapatid lang ang kalaban, ay tila may bagong aninong kailangang harapin, ang anino ng pagtitiwala. Kanino nga ba siya dapat maniwala? Ilang linggo na ang nakalipas mula nang magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Mira. Bihira na itong dumalaw. Kung magkita man sila sa daan o sa tindahan ng ina nito, tipid ng ngiti at tango lang ang palitan nila. Ramdam ni Cole ang distansya at nasasaktan siya. Pero kasabay nito, pilit niyang iwinawaksi ang mga babala ni Mira tungkol kay Kapitan Rex. Para sa kanya, nananatiling isang mabuting tao ang kapitan, isang kaalyado sa gitna ng kanyang mga problema. Patuloy pa rin ang palihim na pag-aaral ni Cole sa mapa. Bawat libreng sandali niya ay ginugugol niya sa pagmememorya ng mga detalye, sa paghahanap ng mga palatandaan sa paligid ng sapa. Napansin niyang ang key mark sa mapa ay tila tumuturo sa isang maliit na burol na natatakpan ng makakapal na kugon at ilang puno ng aroma, malapit sa pinakamatandang puno ng mangga sa gilid ng kanyang lupa. Yung puno kung saan madalas siyang umupo noon kasama si Donsko noong bata pa siya, at kung saan sila nag-usap ni Mira kamakailan. Huwag mong pababayaan ang lupa natin, ha? Kahit yang maliit na iyan sa tabi ng sapa. May halaga yan, higit pa sa inaakala mo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ng ama. Isang hapon, habang nag-ikot-ikot si Cole malapit sa nasabing burol, may narinig siyang kaluskos mula sa kabilang bahagi, kung saan medyo masukal at bihira ang dumaraan. Dahan-dahan siyang sumilip sa mga halaman. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Si Brian. Ang kapatid niyang si Brian. May kausap ito sa cellphone, pabulong pero sapat na para marinig ni Cole ang ilang salita. Sigurado ako, Kap. Dito mismo sa area na to. May mapa, nakita ko dati sa mga gamit ni Itay. Hindi ko lang masyadong pinansin noon kasi akala ko lumang basura lang. Kap. Basta, yung usapan natin, ha? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cole. Kap. Si Kapitan Rex ba ang tinutukoy ni Brian? Impossible. Pero ang mga sumunod na narinig niya ay nagpatibay ng kanyang hinala. Sige, Kap. Ako nang bahala dito. Papuntahin mo na lang yung mga tao mo. Basta, ang importante, masecure natin to agad. Baka maunahan pa tayo ng ang bobo kong kapatid. Humagigik si Brian. Hindi na kinaya ni Cole. Lumabas siya mula sa pinagtataguan. Brian. Nagulat si Brian, muntik nang mahulog ang cellphone. Siko. Anong ginagawa mo rito? Halatang-halata ang kaba sa mukha nito. Anong ibig sabihin ng mga narinig ko, Brian?
Sinong kap ang kausap mo? At anong mapa ang sinasabi mo? Sunod-sunod na tanong ni Cole, nanginginig ang boses sa galit at pagkabigla. O wala ayon. Nagkakamali ka ng dinig, tanggi ni Brian, umiiwas ng tingin. Huwag mo kong gawing tanga, Brian. Narinig ko lahat. Si Kapitan Rex ba iyon? Pinagbibili mo ba ang impormasyon tungkol sa lupa natin sa kanya? Hindi na nakasagot si Brian. Yumuko na lang ito. Iyon na ang kumpirmasyon. Parang gumuho ang mundo ni Cole. Si Kapitan Rex, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong inakala niyang kakampi isa rin palang ahas. At ang sarili niyang kapatid walang pagbabago. Sakin pa rin. Taksil pa rin. Bakit, Brian? Bakit mo to ginagawa? Halos pabulong na tanong ni Cole, puno ng hinanakit. Hindi ka pa ba kontento sa nakuha mo? Pati ba naman itong kakarampot na to, ipagkakait mo pa sa akin? Wala kang alam, Cole, sigaw ni Brian. Kailangan ko ng pera. Baon ako sa utang. At yang lupa mo, yan lang ang nakikita kong paraan. Sa pamamagitan ng pagtataksil sa sarili mong kapatid. At sa alaala ni Itay. Bago pa man makasagot si Brian, may mga dumating na sasakyan ng barangay. Bumaba si Kapitan Rex, kasama ang ilang mga tanod at dalawang lalaking nakauniporme na mukhang taga-munisipyo. Magandang hapon, Cole, Brian, bati ni Kapitan Rex, ang ngiti sa labi ay parang mapang-asar. Mukhang nagkakaunawaan na kayo. Tumingin si Cole kay Kapitan Rex, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kapitan. Akala ko buddy. Akala mo ano, Cole, putol ni Kapitan Rex. Akala mo tutulungan kita? Totoo naman, tinutulungan kitang mapakinabangan yang lupa mo. Kasi, sa totoo lang, may mas malaking pakinabang to kaysa sa pagtatanim mo lang ng kamote. May inilabas na dokumento ang isa sa mga lalaking nakauniporme. Isidro, sabi nito kay Cole, may kamandag kagyat po kami mula sa munisipyo. Temporary cease and desist order. Pinapatigil po muna ang anumang aktibidad dito sa lupa ninyo. Mayroon pong impormasyon na nakarating sa amin na posibleng may historical significance o environmental concern ang area na ito. Ano? Anong historical significance? Anong environmental concern, sigaw ni Cole? Gawa-gawa niyo lang yan. Kalma lang, Cole, sabi ni Kapitan Rex, may pagbabanta sa boses. Sumunod ka na lang para walang gulo. Para rin naman to sa ikabubuti ng lahat. Iimbestigahan lang namin ang lugar. Nakatayo lang si Cole, hindi makapaniwala sa nangyayari. Pinagtutulungan siya. Niloloko. Ang mga taong inakala niyang mapagkakatiwalaan ay siya pa palang magpapahamak sa kanya. Napatingin siya sa direksyon ng tindahan ni Aling Nena. Nakita niya si Mira, nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanila. Ang mukha nito ay blanko, hindi niya mabasa kung ano ang iniisip. Galit ba ito sa kanya dahil hindi siya nakinig? O naaawa dahil sa nangyayari? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay nag-iisa talaga siya sa mundo. Wala siyang kakampi. Lahat sila kalaban. Ang pag-asang dala ng mapa at ng sulat ni Itay ay biglang naglaho, napalitan ng matinding gulat, ng sakit ng pagtataksil, at ng lumalamong kawalan ng pag-asa. Ang lupang minana niya, ang tanging yaman na ipinagkatiwala sa kanya, ay tila unti-unti nang inaagaw mula sa kanyang mga kamay. At wala siyang magawa. May ilang araw ka para umapela, Cole, sabi pa ni Kapitan Rex, bago sumakay sa sasakyan. Pero sa tingin ko, mas makakabuti kung makipagtulungan ka na lang. At umalis na sila, naiwan si Cole at Brian sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng lupang puno ng hidwaan. Nilingon ni Cole si Brian na nakayuko pa rin. Masaya ka na, kuya, mapait niyang tanong. Hindi sumagot si Brian. Tumalikod lang ito at naglakad paalis, iniwan si Cole na mag-isang pasan ang bigat ng pagtataksil at ang papalapit na panganib na mawala ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay impyerno para kay Cole. Ang cease and desist order ay parang tanikalang gumapos sa kanya. Hindi siya makakilos. Hindi niya magalaw ang sarili niyang lupa. Ang dating tahimik na paligid ng sapa ay napalitan ng mga barangay tanod na palipat-lipat, nagbabantay na tila ba siya ay isang kriminal. Bawat kilos niya ay minamanmanan. Ang dating payapang kubo ay naging kulungan. Ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao.
Takot na baka tuluyan nang mawala sa kanya ang lupa. Takot na baka totoo ang mga sinasabi ni Kapitan Rex na may mas malaking pakinabang ang iba rito. Takot na baka sa huli, wala siyang mapuntahan, wala siyang maipagmamalaki. Ang mga salita ni Agustin, basura ng pamilya, ay bumabalik, mas matalas, mas masakit. Sinubukan niyang pumunta sa munisipyo para umapela, pero pinagpasapasahan lang siya. Ang sabi, kailangan ng abogado, kailangan ng mga dokumento na magpapatunay ng kanyang pagmamay-ari, mga bagay na wala siya. Ang titulo ng lupa, ayon sa huling usap nila ni Itaisko bago ito pumanaw, ay matagal nang nawawala at hindi naasikaso. Isa itong butas na sinasamantala ngayon ng kanyang mga kalaban. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang meron sa lupang iyon. Gamit ang maliit na flashlight na debaterya at ang pala na naiwan sa kubo, palihim siyang pumunta sa maliit na burol na minarkahan ng T sa mapa. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi lang sa pagod sa pag-akyat, kundi sa takot na mahuli. Nagsimula siyang maghukay sa lugar na iyon, sa ilalim ng matandang puno ng mangga. Ang lupa ay matigas, pero hindi siya sumuko. Pawis na pawis siya, ang mga braso'y nangangalay, pero may kung anong nagtutulak sa kanyang magpatuloy. Siguro ang desperasyon. O siguro, ang huling hibla ng pananampalataya sa habilin ng kanyang ama. Anong ginagawa mo, Cole? Halos mapatalon si Cole sa gulat. Napatigil siya sa paghukay. Nang lumingon siya, nakita niya si Agustin, ang panganay niyang kapatid, nakatayo ilang hakbang mula sa kanya, may dalang sulo. Ang mukha nito'y seryoso, walang bakas ng pang-aasar na dati niyang nakikita. Kuya Agustin. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Cole. Ako dapat ang magtanong yan sa'yo, sabi ni Agustin, lumapit ito. Ano yang hinuhukay mo? Ginto. May bahid ng sarkasmo, pero hindi kasing tindi ng dati. Hindi sumagot si Cole. Ibinaba niya ang pala. Alam niyang wala na siyang maitatago. Narinig ko ang nangyayari, sabi ni Agustin, ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Ang tungkol kay Kapitan Rex. Ang tungkol sa order mula sa munisipyo. Napatingin si Cole kay Agustin. At natutuwa ka, di ba? Kasi sa wakas, mapapatunayan mong wala talaga akong kwenta. Natama ka. Umiling si Agustin. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Hindi, Cole. Hindi ako natutuwa. Lumapit pa ito ng kaunti. Naging gago ako sa'yo. Naging gago kaming dalawa ni Brian. Pero pamilya pa rin tayo. Nagulat si Cole sa narinig. Ito ba talaga si Agustin, ang kapatid niyang laging nang mamaliit sa kanya? Bakit ka nandito, kuya? Tanong ulit ni Cole, may pag-aalinlangan pa rin. Si Brian kinausap niya ako, pag-amin ni Agustin. Inamin niya lahat. Ang tungkol sa utang niya, ang pakikipagsabuatan niya kay Kapitan Rex. Sabi niya, nagsisisi na raw siya. Pero huli na ang lahat. Tumingin si Agustin sa paligid. Nalaman ko rin mula sa mga kontak ko sa munisipyo may plano si Kapitan Rex na ipaklasify itong lupa mo bilang commercial. May investor daw siyang kausap. Gusto nilang tayuan ng maliit na resort o kung ano man dito dahil maganda raw ang pwesto, malapit sa sapa. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Cole. Resort? Sa lupang minana niya? Sa lupang may sentimental na halaga sa kanya? Hindi pwedeng mangyari iyon, sigaw ni Cole, ang takot ay napalitan ng determinasyon. Pero paano mo lalabanan si Kapitan Rex, Cole? Tanong ni Agustin. Hawak niya ang barangay. May mga koneksyon siya sa taas. Hindi ko alam, sagot ni Cole, nanginginig ang kamao. Pero hindi ako papayag na basta na lang nila agawin to. Ito na lang ang naiwan sa akin ni Itay. Dinampot niya ulit ang pala. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko to. Mag-isa ka lang, Cole. Anong magagawa mo? Bago pa man makasagot si Cole, may mga ilaw ng flashlight na tumama sa kanila. Si Kapitan Rex, kasama ang mas maraming tanod. Aba, anong ginagawa niyo ritong magkapatid sa 10 oras ng gabi? Tanong ni Kapitan Rex, ang boses ay malamig. Cole, akala ko ba malinaw ang usapan? Bawal kang gumawa ng kahit ano dito sa lupa. Wala kang pakialam, Kapitan, matapang na sagot ni Cole. Lupa ko to. Karapatan kong malaman kung ano ang meron dito. Talaga ba? Umisi si Kapitan Rex,
Tingnan natin kung hanggang saan iyang tapang mo. Sumenyas siya sa mga tanod. Kunin niyo iyang pala niya. At kung manlalaban, alam niyo na ang gagawin. Lumapit ang dalawang tanod kay Cole. Hahawakan na sana nila ang pala nang biglang humarang si Agustin. Teka lang, Kapitan, sabi ni Agustin. Kapatid ko yan. Huwag niyo siyang sasaktan. Nagulat si Kapitan Rex. Agustin? Anong ginagawa mo? Akala ko ba ayos na tayo? Nagbago na ang isip ko, Kapitan, matigas na sabi ni Agustin. Hindi ko hahayaang apihin niyo ang kapatid ko. Kung ganun ni. Sabi ni Kapitan Rex, ang mukha'y nagdidilim. Pati ikaw, damay. Mga tanod, isama niyo na rin yan. Nagsimula ang komosyon. Tinulak ni Cole ang isang tanod na susunggaban na sana si Agustin. Gumanti ang tanod ng suntok. Dumugo ang gilid ng labi ni Cole. Pero hindi siya natinag. Para siyang mabangis na hayop na ipinagtatanggol ang kanyang teritoryo. Huwag! Isang sigaw ang pumailan lang mula sa dilim. Si Mira! Tumakbo ito palapit, kasama si Aling Nena at ilan pang mga taga-baryo na may dalang mga sulo at gasera. Kapitan Rex, tama na yan, sigaw ni Aling Nena. Nakakahiya kayo. Sarili niyong kababayan, ginaganyan niyo. Natigilan si Kapitan Rex at ang kanyang mga tanod. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng mga residente. Mira, Lee. Bulong ni Cole, hindi makapaniwala. Lumapit si Mira sa kanya, ang mga matay puno ng pag-aalala. Cole, ayos ka lang. Hinawakan nito ang braso niya. Sa gitna ng tensyon, sa harap ng banta, sa harap ng posibleng pagkawala ng lahat, ang pagdating ni Mira at ng iba pang mga taga-baryo ay parang isang himala. Ang takot na kanina ibumabalot kay Cole ay unti-unting napalitan ng tapang. Hindi na siya nag-iisa. Napilitang umatras si Kapitan Rex at ang kanyang mga tauhan, pero may banta sa kanyang mga mata. Hindi pa tayo tapos, Cole Isidro. Tandaan mo yan. Nang makaalis na sila, nilapitan ni Cole si Agustin. Kuya, salamat. Tinapik ni Agustin ang balikat niya. Walang anuman, bunso. Oras na para itama ko ang mga pagkakamali ko. Tumingin si Cole kay Mira. Ang mga mata nila ang nag-usap. May pag-unawa, may pasasalamat, at may pangako ng pagkakaisa. Sa gabing iyon, sa ilalim ng matandang puno ng mangga, sa lupang pinag-aagawan, naramdaman ni Cole ang isang bagong klaseng lakas. Ang lakas na hindi lang nagmumula sa sarili niya, kundi mula sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Ang pagtatanggol sa kanyang mana ay hindi na lang tungkol sa lupa, ito na rin ay tungkol sa pagtatanggol sa dangal, sa pamilya, at sa komunidad. Ang dating mahiyain at kimina si Cole ay nagsisimula ng magbago. Handa na siyang lumaban, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. At alam ni Cole na mas matindi pa ang mga darating na pagsubok. Matapos ang gabing iyon ng komprontasyon, pansamantalang tumahimik ang paligid ni Cole. Ang presensya ng mga taga-baryo na nagpakita ng suporta ay tila nagbigay ng babala kay Kapitan Rex na hindi na siya basta-basta makakakilos. Ngunit alam ni Cole na hindi pa tapos ang laban. Ang cease and desist order ay nakabitin pa rin na parang espada sa kanyang ulo. Ang suporta ng komunidad, lalo na ni Mira at ng pamilya nito, ay naging malaking bagay kay Cole. Pati si Agustin, sa kabila ng kanilang mga hidwaan noon, ay regular nang dumadalaw, nag-aalok ng tulong at payo. Si Brian naman, matapos ang pag-uusap nila ni Agustin, ay lumapit kay Cole isang hapon, luhaan at puno ng pagsisisi. Cole, patawarin mo ako, sabi ni Brian, halos hindi makatingin sa kapatid. Naging sakim ako. Nabulag ako sa pera. Hindi ko naisip ang mararamdaman mo, ang habili ni Itay. Tinitigan ni Cole ang kapatid. Ang galit na naramdaman niya noon ay napalitan ng awa. Nakita niya ang bigat ng pinagdadaanan nito. Naalala niya ang sarili niyang mga pagkukulang, ang mga panahong nagkimkim din siya ng sama ng loob. Kuya Brian, sabi ni Cole, ang boses ay mahinahon. Matagal na kitang pinatawad. Nag-angat ng tingin si Brian, hindi makapaniwala. Talaga? Tumango si Cole. Pamilya tayo, kuya. Nagkakamali tayong lahat. Ang importante, natututo tayo. Nag-iyakan ang magkapatid. Isang mahigpit na yakap ang nagpatunay ng kanilang pagpapatawad at muling pagkakaisa.
Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Cole ang isang kakaibang kapayapaan. Ang pagpapatawad pala ay mas magaan sa dibdib kaysa paghihiganti. Sa tulong ni Agustin, na may kaunting kaalaman sa batas dahil sa negosyo nito, at sa suporta ng ilang matatanda sa baryo na nakakaalam sa kasaysayan ng lupa, sinimulan nilang i-challenge ang order ng munisipyo. Naghanap sila ng mga lumang dokumento, mga testimonya mula sa mga dating katiwala ni Donsko, anumang maaaring magpatunay na ang lupa ay matagal ng pag-aari ng kanilang pamilya at walang anumang key historical significance o environmental concern na maaaring maging basehan ng pag-agaw dito. Nalaman din nila, sa pamamagitan ng isang kaibigan ni Agustin na nagtatrabaho sa munisipyo, na ang investor ni Kapitan Rex ay isang malaking korporasyon na may planong magtayo ng serye ng maliliit na eco-resorts sa mga probinsya. Ang lupa ni Cole, dahil sa ganda ng lokasyon at malapit sa sapa, ay perpekto para sa kanilang proyekto. Ang key historical significance ay gawa-gawa lang para mapadali ang proseso ng land grabbing. Dahil sa mga bagong ebidensya at sa lumalakas na suporta ng komunidad, nagpasya si Cole, kasama si Agustin at Mira, na gawing pampubliko ang laban. Nag-organisa sila ng isang maliit na pagtitipon sa plaza ng barangay, kung saan inilahad ni Cole ang kanyang panig, ang kasaysayan ng lupa, at ang mga panggigipit na ginagawa ni Kapitan Rex. Marami ang nakinig, marami ang nagpakita ng simpatsya. Ang lupang ito, sabi ni Cole sa harap ng mga tao, ang boses ay matatag, ay hindi lang basta lupa. Ito ang alaala ng aking ama. Ito ang aming tahanan. At hindi ko hahayaang agawin ito ng sinumang gahaman sa pera at kapangyarihan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang dating basura ng pamilya ay ngayon isang tinig na pinakikinggan. Dahil sa ingay na nilikha ng komunidad, napilitan ang mas mataas na opisyal sa probinsya na imbestigahan ang mga alegasyon laban kay Kapitan Rex. Ang plano nitong agawin ang lupa ay pansamantalang naudlot. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nakalimutan ni Cole ang mapa. Isang gabi, kasama si Agustin at si Mira, muli silang bumalik sa burol. Sa pagkakataong ito, walang takot, walang pagtatago. Dala ang mga gamit sa paghukay at ang pag-asa. Sinimulan nilang sundan ang mga marka. Matapos ang ilang oras ng paghukay sa ilalim ng matandang puno ng mangga, may tumama sa kanilang pala na isang matigas na bagay. Dahan-dahan nilang inalis ang lupa. Isang maliit, lumang kabanayari sa bakal ang kanilang natuklasan. Kinakalawang na ito pero buo pa. Nanginginig ang mga kamay ni Cole nang buksan nila ito. Ang laman, hindi ginto o alahas, kundi mga lumang dokumento. Isang orihinal na titulo ng lupa na nakapangalan pa sa lolo ng lolo ni Donsko, mga lumang litrato ng kanilang mga ninuno, at isang liham mula mismo kay Donsko. Isinulat bago pa man ang huling testamento. Mahal kong mga anak, basa ni Agustin sa sulat. Ang tunay na yaman ng lupang ito ay hindi ang lupa mismo, kundi ang kwento nito, ang kasaysayan ng ating pamilya. Ang titulong ito ang magpapatunay ng ating karapatan. Gamitin ninyo ito para protektahan ang ating pamana. Ngunit higit sa lahat, gamitin ninyo ito para magkaisa. Ang pagkakaisa ng pamilya ang pinakamahalagang yaman na maiiwan ko sa inyo. Nagkatinginan sina Cole, Agustin at Mira. Ang kayamanan na tinutukoy ni Donsko ay hindi materyal na bagay, kundi ang pagkakakilanlan, ang karapatan, at ang pagkakaisa ng pamilya. Sa wakas, may matibay na silang ebidensya laban sa mga paratang ni Kapitan Rex. May pag-asa na. Kinabukasan, habang naghahanda sila Cole at Agustin na dalhin ang mga dokumento sa munisipyo, nagpasya si Cole na ayusin muna ang ilang sira sa bubong ng kubo na matagal na niyang pinabayaan. Umakyat siya, bitbit ang ilang piraso ng yero at martilyo. Si Agustin naman ay nasa ibaba, nag-aabot ng mga kagamitan. Dahan-dahan lang Cole, paalala ni Agustin. Kuya, sagot ni Cole, nakangiti. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gumaan ang pakiramdam niya. May pag-asa. Ngunit sa isang iglap, isang maling tapak sa marupok na bahagi ng bubong ang naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Cole, sigaw ni Agustin. Isang malakas na kalabog. Pagkatapos katahimikan. Nakatayo si Mira sa di kalayuan, papunta sana sa kubo para magdala ng almusal, nang masaksihan niya ang lahat. Nabitawan niya ang daladalang basket. Ang mga mata niya inanlaki sa takot. Nakita niya si Cole, nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw, may umaagos na dugo mula sa ulo nito.
Ang tagumpay na abot kamay na sana ay biglang nabahira ng trahedya. Ang saya ay napalitan ng matinding lungkot at pangamba. Si Cole, nakalalampas lang sa napakaraming pagsubok, ay ngayon nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Si Mira, na lihim na minamahal si Cole, ay napasigaw. Ang takot na mawala si Cole, lalo na ngayong nagsisimula pa lang silang ayusin ang kanilang mga nasirang pangarap, ay parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang tanging alam niya, sa mga sandaling iyon, ay ang matinding sakit at ang posibilidad na mawala ang taong nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang buhay, bago pa man niya masabi ang tunay niyang nararamdaman. Lumipas ang ilang lingbabantay, nagdarasal. Hawak niya ang isang maliit na panyo, ang panyong minggo na puno ng pag-aalala at panalangin. Ang aksidente ni Cole ay nagdulot ng matsan niyang ipinahiram kay Cole noong ito'y nasugatan ng bahagya sa kamay habang naginding takot hindi lang sa kanyang mga kapatid kundi pati na rin kay Mira at sa buong komunidad ng aayos ng bakod. Ngayon, ang panyong iyon ay tila naging simbolo ng kanyang Isla de San Lorenzo. Ang balita tungkol sa kanyang kalagayan ay mabilis na kumalat at hindi masabi-sabing pag-aalala at pagmamahal. Si Agustin at Brian naman, salami ang nag-alay ng tulong at dasal para sa kanyang mabilis na paggaling. Si Miraitan sa pagbabantay at pag-aasikaso ng mga gastusin sa ospital. Ang dating hidwaan ay ang halos hindi umalis sa tabi ni Cole sa maliit na klinika ng bayan. Siya ang nagpupunas ng tuluyan ng napalitan ng pagdadamayan. Ginamit ni Agustin ang perang dapat sana ay para sa bag noon nito, kapag nilalagnat, siya ang nagbabantay sa pagpatak ng swero, o negosyo para sa pagpapagamot ni Cole. Si Brian naman, ipinagbili ang minsya ang bumubulong ng mga salita ng pag-asa kahit patulog ito. Sa mga gabing iyon nga na niyang owner-type jeep para makadagdag sa pambayad. Ang basura ng pamilya, pagbabantay, maraming realization ang dumaan sa isip ni Mira. Ang dating tampuhan nila, ang mga noon ay ngayon, ang sentro ng kanilang pagkakaisa. Ang habili ni Donsko tungkol sa pagkakaisa, hindi nasabing salita, ang mga pinigilang emosyon, lahat iyon ay parang walang igli ng pamilya ay nagkakatotoo sa paraang hindi nila inaasahan. Samantala, andyan kumpara sa takot na mawala si Cole. Sina Agustin at Brian naman ay nagmistulang mga dokumentong nahanap nila sa kaban ay ginamit ni Agustin sa tulong ng isang abogad maamong tupa. Halinhinan sila sa pagbabantay kay Cole, sa pag-aasikaso ng mga kaibigan, para formal na i-claim ang lupa at kontrahin ang mga plano ni Kapitan Rex gastusin sa ospital, at sa pakikipag-ugnayan sa mga doktor. Ang dating hidwaan ng dahil sa lakas ng ebidensya at sa patuloy na suporta ng komunidad na nagrally pa sa harap ng munisipyo, napilitan ang mga opisyal na kilalanin ang magkakapatid ay tuluyan ng napalitan ng pagdadamayan. Ang orihinal na titulo ng lupa at tapatan ng pamilya Isidro sa lupa. Ang cease and desist order ay inalis. Si Kapitan Rex ang liham ni Donsko ay pansamantalang isinantabi. Ang kaligtasan ni Cole ang PIN naman ay nahaharap sa investigasyon dahil sa mga alegasyon ng korupsyon at pang-aabuso kamahalaga sa lahat. Isang hapon, habang si Mira ang nagbabantay, dahan sa kapangyarihan. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay unti-unti dahang iminulat ni Cole ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Mira nang dumarating. Isang umaga, sa wakas, iminulat ni Cole ang kanyang mga mata. Ang bahagyang namumugto ang mga mata, ngunit may ngiti sa mga labi. Cole, unang mukhang nakita niya ay si Mira, na nakatulog sa upuan sa tabi ng kanyang kama. Ang gising ka na. Halos pabulong na sabi ni Mira, nangingilid ang luha. Sinuloy nakasandal sa gilid ng kutson. Hinawakan ni Cole ng marahan ang kamay nito, ubukan ni Cole na magsalita, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. Ngumiti lang siya nang nagising si Mira. Cole, bulalas ni Mira, ang mga mata ay agad na napuno bahagya. Salamat sa Diyos, T. Bulong ulit ni Mira, hinawakan ang kamnang luha, luha ng saya at ginhawa. Gising ka na. Ngumiti si Cole ni Cole. Akala ko iiwan mo na kami. Sa mga sumunod na araw, bagamat nang hihina pa. Mira, salamat. Dumating sina Agustin at Brian, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Cole. Ang sugat sa ulo ay naghilom na, hindi magkamayaw sa tuwa. Ang mga araw ng kadiliman ay napalitan na ng at ang lakas niya ay paunti-unting bumabalik. Ang presensya ni na Agustin, wanag ng pag-asa. Mabilis ang naging paggaling ni Cole.
Ang pagmamahal at Brian, at lalo na ni Mira, ay malaking tulong sa kanyang paggaling. Naramdaman niya suporta ng kanyang pamilya at ni Mira ay naging pinakamabisang gamot. Nang makalabas siya ang tunay na pagmamahal at pagkalinga mula sa mga taong dati niyang inakalang kalaban o ng ospital, isang munting salu-salo ang inihanda ng mga taga-baryo sa malayo sa kanya. Nang tuluyan na siyang makalabas ng klinika, isang bagong call mismong lupa nila sa tabi ng sapa. Ang dating kubo na sira-sira ay naisaayos na saang umuwi sa Isla de San Lorenzo. Mas matatag, mas may tiwala sa sarili at higtulong ng bayanihan. May mga bagong tanim na gulay sa paligid at ang dating masukit sa lahat, mas mapagmahal. Ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan ay humubog sa kanya para al na burol ay nalinis na, handa na para sa kung anuman ang plano nila. Sa gitna ng maging mas mabuting tao. Ang mga dokumentong natagpuan nila sa kaban ay naging sususalo, tumayo si Cole. Mga kababayan, simula niya, ang boses ay para mapatunayan ang kanilang karapatan sa lupa. Sa tulong ng isang abogado na kinuha ni Agustin medyo nanginginig pa pero puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tulong nyo na ipaglaban namin ang aming karapatan. Ang lupang ito ay, at sa patuloy na suporta ng komunidad, tuluyan ng naibasura ang cease and desist hindi lang para sa aming pamilya. Naisip po namin ni Kuya Agustin at Kuya Brian na order. Ang mga plano ni Kapitan Rex ay nabunyag, at siya mismo ay naharap sa investigasyon dahil ang isang bahagi nito ay gagawin naming isang maliit na community center. Isang lugar kung saan pwedeng magtip sa mga irregularidad sa kanyang pamumuno. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay unton ang mga kabataan, matuto ng mga bagong kaalaman, o kahit magpahinga lang. Nagiunti nang nakakamit. Hindi na nila itinuloy ang paghahanap ng kayamanan, sa ilpalakpakan ang mga tao. Si Donsko, kung nasaan man siya, ay tiyak na natutuwa, alim ng lupa. Naintindihan na nila ang tunay na habilin ni Donsko ang lupa, ay hindi para ang kanyang habilin na ang lupa ay maihalaga na higit pa sa pera ay nagkakaroon ng pagkakitaan sa paraang makakasira dito, kundi para pangalagaan at pagyamanin para sa susuparan. Hindi ito naging resort na pagkakakitaan ng ilan, kundi isang lugar na magbibunod na henerasyon. Nagpa siya ang magkakapatid na Isidro na gamitin ang lupa para igay serbisyo sa karamihan. Habang nagkakasiyahan ang lahat, lumapit si Cole kaysa isang bagay na makakatulong sa komunidad. Ang lumang kubo ni Donsko ay kanilang ipinaayos at ginawang mira na tahimik na nakamasid sa gilid. Hawak pa rin ang panyong kulay ay isang maliit na community center, isang lugar kung saan maaaring magtipon ang mga taga-baryo, magape. Ang panyong iyon na minsan niyang isinukbit sa bulsa ni Cole nang daos ng mga munting pagdiriwang o matuto ng mga bagong kaalaman. Ang paligid ng Aisley hindi nito namamalayan noong ito'y nasugatan sa kamay, ay naging saksi sa mga apa ay kanilang nilinis at tinamnan ng mga puno at halaman. Ang dating simbolo ng hidwaan ay naging simbolo takot at pag-asa niya. Mira, sabi ni Cole, ang puso niya ay puno ng isang ng pagkakaisa at pag-asa. Sa araw ng formal na pagbubukas ng ibahay, pagdamdaming matagal na niyang itinatago. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin sa community center, masaya ang lahat. May maliit na salu-salo, may kantahan, may tauko kung wala ka. Ngumiti si Mira. Wala iyon, Cole. Ginawa ko langanan. Nandoon sina Agustin at Brian, kasama ang kani-kanilang pamilya, mas ang tama. May pag-aalinlangan pa rin sa mga mata nito, marahil naalala ang mga panahong tayang nakikipagkwentuhan sa mga taga-baryo. Ang dating tensyon sa pagitan nila ay wala isinasantabi siya ni Cole. Mira, ulit ni Cole, maseryoso na ngayon na. Nakatayo si Cole sa gilid, pinagmamasdan ang lahat. Ang puso niya ay puno ng pas. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Noong mga panahong gulong-gulo ako salamat. Lumapit sa kanya si Mira, may dalang-dalawang baso ng palamig. Noong mga panahong pakiramdam ko nag-iisa ako, ikaw ang naging liwanag ko aya ka ba? Tanong ni Mira, ang mga mata ay kumikislap. Ngumiti si Cole. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang nagparamdam sa akin na. Sobra, Mira. Sobra-sobra. Tumingin siya sa paligid. Hindi ko may halaga pa rin ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mira. Mira, mahalalain na darating tayo sa puntong to. Lahat ng pinagdaanan mo, Cole kita. Natigilan si Mira.
Ang mga salitang iyon, matagal na niyang pinaplahat, yun may dahilan, sabi ni Mira. Para siguro matuklasan mo kung sino ka talaga ang harap na marinig. Ang mga luhang kanina ipinipigilan ay kusa ng dumaloy. Colty. Alam kong marami tayong pinagdaanan, patuloy ni Cole, at kung ano ang tunay na mahalaga. Katahimikan. Tanging ang masayang ingay ng mga tao. Alam kong nasaktan kita. Patawarin mo ako. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon at ang lagaslas ng tubig sa sapa ang maririnig. Huminga ng malalim si Mira. Hayaan mong patunayan ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Sa harap ng mga, ito na siguro ang tamang panahon. Colty. Napatingin si Cole sa kanya. Say taong nagdiriwang, sa harap ng lupang kanilang ipinaglaban, sa ilalim ng hungyong mga araw na nasa ospital kadhi. Nagsimula si Mira, medyo nautal. Ngiti ng papalubog na araw, dahan-dahang tumango si Mira. Isang ngiti ng puro natakot ako. Natakot akong baka hindi na kita makakausap ulit. Marong kaligayahan ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Kolyami akong gustong sabihin sa'yo noon pa, pero naduwag ako. Hinintay ni Cole ang hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga puso ang nag-uusap. Lumapit sinasasabihin ni Mira. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas, pero hindi dahil sa Tak-Agustin at Brian, kasama ang kani-kanilang pamilya. Niyakap nila si Cole at Miraot, kundi dahil sa isang pamilyar na kiliti. Cole, pagpapatuloy ni Mira. Ang dating watak-watak na pamilya Isidro ay ngayon, buo na, mas matatag na ngayon ang boses, mahal kita. Natigilan si Cole. Ang mga salitag at puno ng pagmamahalan. Ang lupa sa tabi ng sapa, na dating simbolo ng samaang iyon, ang mga salitang matagal na rin niyang gustong marinig, at matagal na rin ng loob at pagmamaliit, ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa, paghilom, at niyang gustong sabihin. Ngumiti siya, isang iting abot tenga. Alam mo, bagong simula. Para kay Cole, hindi na siya ang basura ng pamilya. Siya na Mira, sabi ni Cole, pareho tayo ng nararamdaman. Kinuha niya ang kamay ni Mira ngayon si Cole Anacleto Isidro, ang tagapagmana, ang tagapagtanggol at ang lal. Sa harap ng lahat ng mga taong naroroon, sa harap ng bahay pag-asa na kanilang itinaking natutong magmahal at magpatawad. At sa piling ni Mira, sa lupang kanilang pinayo, hinawakan niya ito ng mahigpit. Mahal din kita, Mira. Noon pa man. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mira. Ang mga luha ng saya ay hindi agyaman, sa pusong kanilang pinag-isa, natagpuan nila ang tunay na kayamanan, isang na niya napigilan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng hirap, ng lahat ng sakit, ng lahat kayamanang hindi kayang bilhin ng pera, kundi isang kayamanang itinanim ng pag-ibig, di ng pagsubok, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan. Hindi sa ginto o pera-iligan ng pag-asa, at inani sa tamang panahon. Sa dulo ng lahat ng pagsubok, kundi sa pagmamahalan, sa pagkakaisa, at sa simpleng buhay sa Isla de San Lorenzo. Ang pag-ibig at pagkakaisa ang siyang nanaig. Ang kanilang kwento ay magiging isang pa. Ang lupa na minana ni Cole ay hindi lang nagbigay sa kanya ng tahanan, nagbigay ito sa kanya ng pamilya, ng mga kaibigan, at ng isang pag-ibig na magtatagal. Alala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na umaga. Mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Cole, Mira, at ng kanilang pamilya sa Isla de San Lorenzo. Ang bawat kabanata na inyong sinamahan ay parang isang munting paglalakbay na sabay nating tinahak. Ang inyong oras at atensyon ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang buhay, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang galit at sakit ni Cole noong siya ay tila minaliit, ang kislap ng pag-asa nang matagpuan niya ang sulat ng kanyang ama, ang kilig at tampuhan sa namumuong pagtitinginan nila ni Mira, ang takot sa harap ng mga pagsubok, at ang init ng pagpapatawad at pagkakaisa. Hindi maikakaila, may mga pagkakataong napapangiti ako habang nagtatype, at may mga sandaling napapabuntong hininga dahil sa bigat ng kanilang pinagdaraanan. Para bang kasama ko silang lumaki at natuto. Ang kwentong ito ay hindi lang basta tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao. Nais ko sanang maipadama ang ilang mahahalagang mensahe. Ang halaga ng pamilya,
kahit gaano pa kalaki ang hidwaan, ang pamilya ay pamilya. Ang pagpapatawad at pag-unawa ay susi sa muling pagbubuklod. Tulad ng ipinakita ni Nicole, Agustin at Brian, hindi pa huli ang lahat para magbago at magmahalan muli. Ang tunay na kayamanan, hindi ito laging nasusukat sa pera o ari-arian. Minsan, ito ay nasa mga simpleng bagay, sa pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa atin, sa kapayapaan ng kalooban, sa pagkakaisa ng komunidad, at sa dangal na ating pinanghahawakan. Ang nilupat ni Nicole ay naging simbolo ng mas malalim na yaman. Ang lakas ng pananampalataya at pag-asa, kahit sa pinakamadilim na sandali, kapag tila wala nang matatakbuhan, ang pananampalataya sa sarili, sa kapwa, at sa may kapal, kasama ang hindi nawawalang pag-asa, ang magiging gabay natin. Ang tapang na lumaban para sa tama, minsan, kailangan nating tumayo para sa ating mga karapatan at para sa mga bagay na mahalaga sa atin, kahit pa ang kalaban ay tila mas malakas. Ang munting tinig, kapag nagsama-sama, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, may naiwan itong aral o inspirasyon sa inyong mga puso. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng ngiti, ng konting kilig, at marahil, pati na rin ang kaunting pagluha. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni Nicole at Mira, malugod ko po kayong inaanyayahan na ibahagi ang kanilang kwento sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit sa inyong mga social media. At syempre, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento, saloobin, o kung anuman ang inyong naramdaman habang binabasa ito. Ang inyong mga mensahe ay lubos kong pinapahalagahan at nagsisilbing inspirasyon upang patuloy pa akong makalikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa mga pahina ng isa na namang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.